So hello guys, dito na tayo sa part 3 which is the panel or photovoltaic system. So papakilala ko agad sa inyo, si solar panel or photovoltaic ay isa lang. So kino-convert niya yung sunlight into electricity using silicon cell. So nag-generate siya ng DC via photovoltaic effect. Ibig sabihin, dahil sa sunlight, kino-convert niya to into DC current. So, photovoltaic effect, absorb photons, yung energy from sunlight or sa mga liwanag. Tapos, na-excite yung electrons and creating electron hole pairs, allowing current to flow. Ibig sabihin, nagkakaroon ng energy sa loob para yun yung magsilbing magkaroon ng current or magkaroon ng energy sa loob para magbigay sa load ng energy. So, photons. A photons is a packet of energy in light. Ito yung ibig sabihin, some photons visible. So, nakikita natin yung ibang photons, yung iba naman hindi. So, usually, yung photons na nakikita natin is yung liwanag na mismo. So, yung red na it means low energy, tapos yung blue is high energy. Yan yung sa photons natin. So, ganito siya gumagana, guys. So, meron tempered glass yung panel. Ito, isang buong panel to. Sa ibabaw, tempered glass. Tapos, may pandikit siya dito na anti-reflective coating. Tapos, meron siyang front contact para dito naman sa N-type na silicone. Tapos, negative type na silicone. Tapos, meron siyang nagaharang dito para hindi magsama yung negative tsaka positive type na silicone. So, sa ilalim niya may back contact tapos metal base. Ibig sabihin yung base niya na. So yung contact niyan nakadikit yan sa negative tsaka positive. So usually pag tumama yung sun dito sa may ating sa may tempered glass, lulusot ngayon yung photon sa loob. Pag lumusot yung photon sa loob, usually ang mangyayari diyan, babanggain niya tong electrons tapos ma-excite siya. Pag nabangga niya yan, matatanggal yan dyan sa kinalalagyan niya, magkikreate yan ng butas. So, pag nagkreate yan ng butas, yung mga negative dito, electrons na may energize, gustong-gusto niya na pumunta dito sa positive. Parang yung sa cathode and anode lang rin na sinabi ko, yung anode gustong magbigay, tapos yung cathode gustong tumanggap. So, pupunta siya dito. Ngayon, may hole dyan. Yung hole dyan, hindi siya permanent kasi yung mga hindi na energize, tatabunan niya ulit yung hole. So, usually, yung mga nandito, lilipat lang yan dito sa electrons na yung mga hindi energized dito, dun siya pupunta. Tapos, yung mga energized doon, gusto niya pumunta naman dito. Ngayon, kapag walang load, babalik lang siya doon ulit. Kumbaga, babalik lang siya doon sa pinanggalingan niya na hole. Okay? Ganun siya. Kasi, yung dito, yung mga lilipat dito, magkaka-hole naman yan. Baliktad. Kumbaga magkakabutas kasi lumipat siya dito. Pero yung mga nandito, dahil nga hindi siya makalipat dito, gawa ng may harang. So yung mga nandito, pwede siyang lumipat doon, pero yung mga nandito, hindi siya pwedeng lumipat. Ngayon, kung may load lang, doon lang siya makakalipat. So yung mga electrons na energized, pupunta sa load. Tapos, magpo-flow siya dito sa may contact. So, ito yung contact, yung dalawang bakal na yan. So, dyan siya. Tapos, pupunta na siya dito. Okay? Yung mga hole dyan, na pumunta doon, magkaroon dito ng butas, doon pupunta yung mga electrons. O, wala na naman siyang energize. Tapos, yung mga nandito, ready naman siya magkaroon ulit ng energize. So, pabalik-balik lang, pag ganun-ganun lang siya. So, continuous lang yan. So, part of panel nga pala, so, meron tayong cell. Ito yon yung nag-iisa. PB1, PB2. Ito yung dalawang panel na. So, ito solar panel or PB1 ang tawag. So, ang materials ng PB is number 1 is silicon. Silicon is a hard, brittle, crystalline, solid with blue-gray metallic lustre. So, ito na yung kumbaga, metalloid kung tawagin kasi hindi siya pure metal, hindi rin siya plastic, kumbaga metalloid ang tawag sa kanya. Part both metal and non-metal. So hindi siya properties of both metal and non-metal. So hindi naman siya metal, siya, conductor siya pero hindi rin siya conductor, parang ganon. And
as semiconductor. Kaya tinawag siyang semiconductor kasi conductor siya pero hindi naman siya totally na metal. So, melting 1 kilogram of silicon, katumbas na yun ng 11 kilowatt ng energy. So, ganun na. 1 kilo, pag nag-melt sila ng 1 kilo na silicon, is 11 kilowatt energy yung kayang itumbas. So, may main type of solar panel. Ito yung thin film solar panel. So, nandyan yung information niya, yung kulay niya, kadalasan blue and black, square yung kulay ng kada cell. Tapos, 10 to 13 efficiency lang siya. Ibig sabihin, 13% lang yung efficient na kayang ibigay ng panel niya. Kumbaga napakababa lang. So, sa madaling salita, kailangan mo ng sobrang laking, pag sinabing efficient, sobrang laki ng panel pero mababa pa rin yung wattage. Hindi gaya ng mga panel na ito ang babanggitin ko. So, ito nga palang description nito is lightweight lang siya. Ito yung mga kadalasan sa mga camping band na nakikita nyo. Para siyang nape-flexible siya. Yung parang na-bend-bend yung niya, yung solar panel. So, napakaliit lang ng nito. Ang disadvantage nito, napakaliit ng short lifespan niya. So, crystalline panel to. Tapos, mabilis siyang masira. Okay? Napakaliit din ng efficient niya. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung efficient. So, polycrystalline solar panel. So, ang efficient niya naman is 15 to 18%. Pag sinabi kasing efficient, guys, ito yung size ng panel mo. Sabihin na natin sa isang cell, kung gaano siya kalakas kumuha ng voltahe. Kunyari, 100 watts yung isang cell mo, 100 watts, tapos ang length niya is 1 meter. Ibig sabihin, malakas siya kaysa dun sa 100 watts tapos 2 meters ang kailangan niya. Kumbaga, malaki nga siya pero same rin ng panel. Hindi gaya ng maliit pero malaki siya pero same lang rin ng wattage. Hindi gaya ng maliit na maliit lang siya pero ang wattage niya is malaki. Okay? Kumbaga, doon kayo sa mas malaki yung efficiency. So, cell color niya is kulay blue. Ito polycrystalline, cell shape, square, contracted from multiple silicon crystal, absorbed. So, ito naman guys, kulay blue siya. So, mas maganda siya konti dito sa film. So, ito yung mga solid. Tapos makikita mo kulay blue yung niya. Ang shape niya is square. Ayan. Tapos, pinaka basic na makikilala nyo ang polycrystalline, para siyang tagpi-tagpi. Kasi yung silicon niya is tinagpi-tagpi lang, hindi siya buong silicon. Hindi gaya dito, ito yung pinakamagandang panel, which is the monocrystalline solar panel. Pag sinabi monocrystalline, ayan, ang efficient niya agad is nasa 23%. Ibig sabihin, malakas siyang kumbaga mag-harvest ng light. Hindi niya kailangan ng malaking panel para lang mag-harvest ng malaking light. Usually, halos yung doble ng polycrystalline is kaya ng kalahating monocrystalline. Parang ganun ang labas. So, cell color niya is kulay black. Okay? Hindi siya tagpi-tagpi dahil nga buo siya. So, made from pure single silicon. Hindi gaya nito, yung mga tira-tira lang yung dito. Pinagtagpi-tagpi. Tapos kulay blue, ito kulay black. Tapos, square with corner. So, malalaman nyo to pag ang panel nyo is monocrystalline kapag ang itsura niya is wala kayong makikita na parang pinagtagpi-tagpi. Okay? Ang niya is, kung anong kulay niya, yun na yun. Kulay black, kung kulay black. Or medyo light black lang. Okay? Hindi siya yung gaya nito na makikita mo, kala mong paano bang yun. Yung camouflage, yung parang batik-batik, ganun. Tapos, ang shape nito, so, ito yung shape niya, meron siyang, cut sa gilid. Gaya niyan. Hindi gaya nito, square. So, usually, hindi naman lahat ng monocrystalline is may cut sa gilid. Meron ng bago ngayon na square na rin siya. Kasi, yung square na yan, mas kasi siya mas malaki yung harvest niya. Gawa ng, sayang din naman yung kinat nila dito. Kaya kasi may cut yan dito sa gilid. Kasi yung pangkat nila dati is pabilog. Kumbaga pabilog siya. Ngayon, pa-square na yung pinangkakat nila.
So, yun lang yung nangyari. Kaya nagkaroon ng corner shape yung gilid niya. So, meron ka ng ano. So, ang rules dyan, number 1, pinakamaganda is monocrystalline. Pero, may upgrade pa ang monocrystalline. Ito yung, sabihin na natin, yung monoperk. Pag sinabing monoperk crystalline, so, makikita nyo naman yan. So, in-upgrade na nila yung monocrystalline. Pag sinabing monoperk, yan yung in short, binabounce niya yung, ayan, nakalagay dyan, passive emitter and rear cell. Yung efficient niya, magdadagdag pa ng 3%. Add a rare passive layer that reduce recombination of charge carrier and reflect unusual light. May sabihin, pag yung photons pumunta dyan sa loob ng panel nyo, naglalagay sila dito ng parang salamin, nagbabalik ulit doon sa silicon yung mga energy light na nakalagpas. Okay? Kasi hindi 100% na pupunta agad diyan sa silicon, i-absorb niya. So ang gagawin ng yung monoperk is ibabalik niya doon ulit. Magre-reflect ulit doon sa silicon. So magiging doble yung halos lakas nito. Madadagdagan siya ng 3%. So bus bar, ito yung makikita mo na hati-hati doon sa inyong silicon ay yung cell. So may makikita kayo parang hati-hating ganyan. So meron 2B, 3B, tsaka 9B. So bus bar ang tawag doon, BB. So ibig sabihin, pag mas maraming bus bar is marireduce niya yung electrical resistant. Ibig sabihin, mas malakas yung bigay niya ng kuryente, okay? So ibig sabihin niyan, pagka mas maraming bus bar, konti lang yung loss ng kuryente mo kasi nare-reduce niya nga yung resistant nung panel nyo. So mas maganda, mas maraming bus bar. So pag may nakita kayong dalawa lang, medyo na yon, kumbaga pangit. Pero karaniwan sa mga mamahalin ngayon, umaabot ng 16 bus bar. So marami na akong nakitang ganun. So upgrade for mono, half cut panel. So pag sinabing half cut panel, hinati nila sa gitna. So bakit nila ginagawa yan? Current is reducing, dividing excuse me lang. So current is reducing by dividing panel. So bale, lower current allowed to use thinner bus bar. Ibig sabihin, ginawa nila yan para bumaba lang yung current kasi yung ampere kung tawagin. Kasi mas maraming ampere, mas umiinit yung yung pinaka wiring sa panel. So pag mas marami naman ang cut, dinidivide niya yung ampere. So pwede siya gumamit ng mas maraming bus bar. Ibig sabihin nun, gumagamit siya ng maraming bus bar para mabawasan yung electric loss. So, ibig sabihin din nun, pag may half cut, binabawasan niya naman yung ampere. Kung yung isa, ampere din yung binabawasan, so combination sila. So, dito may black panel kung tawagin. Pag sinabing black panel, ay ito yung upgrade niyang isa, pure black, pati yung pinaka-frame niya, halos wala kang makikita kundi black. So, P-type and N-type. So, ngayon kasi, ang ginagamit nila is N-type kaysa sa P-type. So, ang P-type kasi dati, yung pinakita ko nga sa inyo, sa may, tawag dito, sa may panel, ito. So, makikita nyo naman, may P-type siya, nasa ilalim N-type. Ngayon, ang ginagamit na nilang source ng load is yung N-type. Kasi, mas una siyang tinatamaan ng liwanag, tsaka, mas siya, kumbaga nakalagay naman dito na mas malaki yung nadideposit na mas lang siya, kumbaga mas malaki yung power niya pero maliit lang yung init na kailangan niya. Hindi gaya sa P-type na kailangan mo muna ma-reach yung 350 at saka 450 bago niya ma-cool yung fully deposit ng ng kuryente. So mas maganda yung N-type na monocrystalline half cut. Okay? Yung full black usually sa ibang bansa lang yun na meron. Sa mga Philippines is wala. So Topcon,
Ito naman yung tunnel oxide passive contact, thin layer. Ayan, nagigain pa siya ng efficient. Ibig sabihin, upgrade naman to ng N-type, yung Topcon. Sa mga ano na to guys, etong Topcon, mabibili nyo tong panel na to. Pag sinabing may Topcon siya, ibig sabihin upgraded. Bukod sa N-type yung gamit niya, kasi kadalasan naman ngayon N-type na yung ginagamit, gawa ng ano, madali lang naman kasi i-wiring yon. So nag-wiring na sila na N-type na yung maglalabas ng power. Kasi nga, yun yung mas madaling mag-deposit kahit hindi naman ganun kainit. Samantala, ay kumbaga hindi ganun kainit, ganun kaliwanag. Kasi tandaan nyo guys, hindi sa init nanggagaling ang power, kundi sa liwanag. Okay? Kahit gaano kainit yan guys, minsan pa nga, mas malaki pa yung deposit ng mas malamig tapos maliwanag kaysa sa sobrang init. Sobrang init tapos maliwanag nga. Kasi yung init, nakakabawas pa yan ng voltage. Okay? Nababawasan niya yung voltage. Nagkakaroon ng resistant. Topcon, ito naman yung upgrade ng N-type. So, ano siya, kumbaga, isa siyang materials sa loob ng N-type. So, in-upgrade nila yung N-type, nadagdagan palalo yung efficient. So, usually nakikita ko to sa mga mga high-end na solar panel Gaya ng mga mga LG, yan, mga LG na panel, mga talagang high-end kung tawagin. So, bifacial. Pag sinabing bifacial, usually ito naman yung harap-likod. Okay? Nagre-reflect yung araw dito, then nilagyan na ginawa nila, pinakaunang bifacial guys, nilagyan nila ng ano dito, ng silicone na mag-harvest, nilagyan din nila sa likod. Okay? So, ang mangyayari niyan, may taga-harvest dito, may taga-harvest din sa likod. So, parehas sila, parang ito yung panel, nilagyan pa ng isa pang panel sa ilalim. Ngayon, in-upgrade nila yung bifacial. Ito yung tinatawag na HJT, Heterojunction Technology. So, bali, ito, kung mapapansin nyo, may metal layer, anti-reflective layer dito, may anti-reflective dito. Tapos, ang ibig sabihin lang nun, yung anti-reflective, ibig sabihin nun, yung, kumbaga yung glass niya, na, yung panel, kasi dito kasi binaliktad lang yung isang panel. Samantala dito, transparent yung ibabaw, transparent din yung ilalim. So, hindi niya kailangan maglagay pa ng isang panel para lang magkaroon ng bifacial. Ang ginawa niya, ginawang transparent yung taas at baba. So, ito lang yung yung isa lang yung kailangan na panel para mag-reflect. Tsaka ang pinagkaiba niya dito sa bifacial lang na hindi identical yung or hindi magkamuka yung taas tsaka yung likod. Usually, minsan maitim yung taas tapos hindi naman ganun yung likod. Hindi gaya dito, transparent lang. So, mas maganda yung bifacial na HJT. So, advice lang. So, eto naman, hindi naman porkit bifacial is maganda na. Hindi naman porkit na hindi bifacial is hindi. So, ginagamit kasi to. So, dagdag dagdag efficient pa to. Oo, mas magandang bifacial. Depende sa paggamit mo. Kasi ginagamit to, kailangan nakaslant siya. Yung tinatamaan din ng liwanag, yung likuran ng panel. So, usually, imbis na ang panel mo ipahiga, nakaganyan siya nakaslant. Or ginagawa ng iba, pinipinturahan ng white yung ilalim para bumalik yung reflect ng ilaw dun sa likod. So, ayan. So, advice lang, pag rooftop ang ginagawa, or yun sa mga rooftop ng bahay, P-type, okay, ayan, monocrystalline ang piliin na PERC, P-type, or N-type, okay, pili na lang kayo dyan, pero mas magandang N-type panel na half cut. Pag naman sa ground, bifacial. So, ito yung parang ginagawa ng bubong rin yung kanilang panel. So, bifacial yung inaano nila. Pero sa ngayon, marami rin nagpapakabit ng bifacial sa rooftop. Discardin nyo na lang kung paano pa dadagdag yung efficient niya. Kasi, mas mahal syempre yung bifacial kaysa sa hindi bifacial. So, lifespan, ayan yung lifespan niya guys. So, sa monocrystalline, halos umabot ng 30 years. Polycrystalline, 25.
at 15 years sa thin film. Okay? Ganyan katagal naman yung panel. Tinatagal. So, nababawasan siya ng buhay nababawasan siya ng harvest every year. So, nasa percentage lang naman yung pagbawas niya. So, ito yung mga label na sinasabi ko sa solar panel nyo. So, meron siyang VOC. Okay, open circuit voltage. Yung VOC, guys, napaliwanag ko na to dun sa last episode na about to sa ang tawag dito open circuit voltage. Ang VOC is voltage na wala pang load or wala pa siyang, hindi pa siya sa system nyo nakakabit. As in panel pa lang. So, pag sinukat mo yung voltage ng panel, may positive, negative, usually, ang lalabas sa kanyang voltage is napakalaki or yung VOC niya kasi hindi pa siya kumbaga hindi pa siya nakakabit sa wire nyo, hindi pa siya pumupuntang MPPT or inverter. So, hindi pa siya nagpo-produce ng kuryente. So, ang VOC naman is ginagamit naman to kapag sa mga inverter nyo na may BOC at saka mas safe din siya sa mga sa ampere pala itong ISC. So, yung ISC, so ito inverter ginagamit to, yung merong makikita kayo 500 volts max. So, dapat tugma sa VOC nyo. So, ISC naman, ito naman yung wala pa ring load. So, current ampere. Ito yung maximum ampere na kayang short circuit current. So, parang ang labas na ito kasi, ang ginagawa nila para makuha yung pinaka-maximum ampere, pinagdidikit nila yung positive tsaka negative. Okay, ganun din tumatakbo yung loob ng meter nyo. So, dito kasi, pag kinuha nyo yung ampere, so, turo ko lang sa inyo. So, meron tayong meter dito. So, sa VOC, isiset nyo lang to. So, etong black robe, yan, itong black robe dapat nasa black, red robe nasa red, okay? So, makikita nyo naman dyan kung So, yung iba, ilalagay nyo lang sa may voltage, okay? Yan. DC voltage lagi, guys. Ito ang connection ng DC, yung parang may line na yan. Pag AC kasi, yung parang ganun yung kurba. Yan. DC ang gagamitin nyo sa photovoltaic or yung PV nyo. Tapos, ilalagay nyo lang tong red probe sa positive ng inyong panel. Tapos, itong black para sa negative, para makuha nyo yung voltage. Ngayon, kung ampere naman, ito kasing aking tester is dito lang, clamp ampere lang ang akin. Ngayon, pag clamp ampere ang gamit nyo, kailangan meron kayong DC ampere. Yun yung pinakamalaga, tandaan nyo. So, ito kasi ang ampere sa akin is AC. Okay? AC yan. Ngayon, ang gagawin nyo is, ito hindi pwede to. Dapat DC. Pero pag may DC kayo, tapos clamp meter, pwede nyong gawin is, ika-clamp nyo dito yung wire. Maglalagay kayo ng wire dito. Okay? Ngayon, yung isang wire, kunyari, ito yung wire. Yan, lalagay nyo dito yung wire. Patay muna natin. Lalagay nyo yung wire dito. Yung isang wire, lagay nyo sa positive. So, ito ang pagkuha ng ISC. Yung kanina kasi, ang kinuha natin, BOC, ngayon ISC. Lagay natin to sa black. Sa negative ng inyong panel. So, dapat naka-ready na kayo kasi saglit lang dapat ang pagkuha ng ISC. Tsaka dapat, kunyari, ang kukunin yung ISC, kunyari, nakalagay sa ISC nyo is 20 ampere. Dapat, pasok yung ampere ng inyong meter. So, nakalagay kasi sa akin dito, 440 ampere. Sabihin na nating DC yan, kunwari. So, lalagay nyo yung wire dyan. So, sa clamp to Tapos, ilalagay nyo to dito sa negative. Tapos, eto, isi-short natin. Lalagay nyo sa positive. Mabilis lang kasi iinit yung wire doon. So, magre-read siya. So, mas maganda i-max nyo. Magre-read siya, tapos tanggalin nyo agad. Titignan nyo kung pasok dun sa Tsaka ang gagamitin yung wire na pang sukat is yung pasok din doon sa ampere.
So, tuturuan ko kayo kumuha ng mga wire sizing mamaya. So, ganun yung ano. Pero meron namang ibang tester, hindi declamp. Ang ampere niya, meron ditong isa pang butas, nakalagay 10 amp, 20 amp. So, doon nyo ipapasok yung red probe. Yung red probe, lilipat nyo lang doon sa 20 amp, tapos etong tester, lalagay nyo sa 40 ampere, 20 ampere. So, nakalagay naman doon kung 10 amp, 10 amperes lang. Pero dapat ang susukatin nyo doon is 10 ampere. Kasi pag sinukat nyo yung 20 ampere, pwedeng masira yung tester nyo. Okay? Tsaka dapat, very seconds lang yung pagkuha ng ISC. Kasi, short circuit to guys ha. Pinagdidikit yung dalawang wire. Umiinit yun. So, IMP naman, maximum power voltage. Ito naman, ano to, yung kung BOC, walang load, ito may load na. Okay? Ang pagkuha naman nito, same lang rin sa BOC. Pero, kinukuha tong IMP kapag may ano na, may load na. So, yan, ibig sabihin, kung ang voltage nyo, kunyari, meron kayong sasabihin ng inyong customer or ng inyong seller na itong panel na to ay 100 watts, dapat, pag tinimes nyo yung IMP nyo, itong current pala to, maximum power current, tsaka itong BMP is maximum power voltage. Bale, pag tinimes nyo to, dapat maging wattage, kumbaga tumugma do sa wattage na binigay sa inyo. Kunyari, 100 watts panel, pag minultiply nyo yung IMP tsaka BMP, ang kakalabasan is yung wattage. Ngayon, yung current neto is hindi nyo makukuha kapag walang load. Kasi yung IMP, pag meron ng load. Same ng BMP, pag may load na siya. So, ibig sabihin, ito na yung actual na tatakbo dun sa kuryente nyo. So, usually, yung BOC, mas mataas talaga sa BMP. Natural yon. Tapos, yung IMP, mas mataas yung ISC. Okay? Okay, malilito. Itong dalawa ay walang load. Itong dalawa may load. So, usually, ang titignan nyo pagdating ng panel ay itong dalawa. Kung tugma dun sa specs. Kasi hindi nyo naman masusukat to kung wala pa naman, hindi pa naman nakakabit. So, yung power, yan yung wattage ng panel. Katulad nga ng sinabi ko, yung 1,000 watts, yan. So, maximum panel. So, pero dito pa rin kayo magbe-base sa IMP tsaka BMP sa wattage. So, efficient. Ayan, yung efficient. Ito yung formula niya, P max divide A times G times 100%. Ibig sabihin yan, yung, ito yung sinasabi ko sa inyong efficiency ng panel. So, sinukat siya ng square meter. Ibig sabihin, 1 square meter, yung square na 1 meter, 1 square meter. Tapos, G solar radiance, yung, yung G, solar radiance yan, ibig sabihin yan yung liwanag. Okay? Usually yung sa standard test, ang G is 1,000. Ibig sabihin, yung buga ng liwanag is 1,000 ang sukat or yung init niya. Tapos, titignan nila, ito yung init, 25 Celsius, tapos 1,000 yung, sabihin natin yung photons na ibubuga nila, 1,000 yung rating. Tapos, titingnan nila kung kung ilan ang efficient nun. Okay? Ibig sabihin yan, kung meron kayong 1,000 na pagbuga ng photons, kailangan yung perfect niyan kung 100% efficient. Kunyari 1 square meter, tapos nakuha niya yung 1,000 na pagbuga, ibig sabihin niyan, yung panel mo is 100% efficient. Kaso wala namang ganun. Usually, yung 1,000 is, ang nakukuha lang nila, 22. So, kailangan mo ng maraming cell para makagawa ng 100 watts. Okay? Kasi, yung 1,000 watts na binuga nila is 22 lang. Ibig sabihin, kumbaga, yung 1,000 watts is 1 meter. Okay? Pero 22% efficient lang yung nakuha. Ibig sabihin, 22% na itong 1,000 na nakuha ng 1 meter. So, ganun ang pagkuha ng efficient. So, pero sa ating mga customer, ang inaano lang natin is mas mataas na efficient, mas maganda.
Parang ganun lang yung sa atin. Ibig sabihin lang yan, diyan magbe-base kung gaano kalaki ang panel sa 100 watts, sa 200, sa 600. Kasi katulad niya, mababa lang yung polycrystalline. Pag bumili ka ng panel na 600 watts nun, mas malaki pa sa pinto mo yon. Hindi gaya ng monocrystalline, hindi na yun lalaki gaya ng sa pinto nyo. Ganun lang yung sukatan doon. So, ayan, how to check the panel. Okay. Verify it match. Ibig sabihin yan, yung gaya ng sabi ko, dapat match dun sa specs. Yung VOC tsaka ISC. So, voltage, tinuro ko na sa inyo. Tapos yung ISC using this meter. Okay? Papasok nyo lang yung positive tsaka negative. Basta sa ISC, saglit lang. Tapos, tugma yung inyong meter sa inyong tester. Ngayon, kung hindi tugma yung yung tester nyo, kunyari, kadalasan kasi sa mga ganto is 10 amperes lang. Mahal kasi yung tester na 20 amperes. So, pag 10 amperes lang, tapos, isa pa sa titignan nyo, dapat DC yan. Ngayon, kapag hindi naman pwede yung tester nyo, mas advice ko sa inyo na wag nyo na sukatin yung ISC. Okay na rin yung VOC. Pero mas better kung masusukat nyo yon. So, magpo-provide nga lang kayo ng magandang tester. Next tayo. Sa testing of solar panel, ito na yon yung sinabi ko. So, hindi ko na di-discuss to. So, ayan lang rin naman yung arrangement ng ng rod. Na-advance lang ako kanina. So, yung black sa comb, yung red sa bima, yan, ganyan. Setting, DC voltage, yun, nandiyan naman. So, ito 10 amperes DC current kung 10 amperes yung panel nyo. So, magbe-base kayo sa spec. Kung 20 amperes, wag nyo nang gamitin yung meter nyo. Kung 10 amperes lang yung current ng meter nyo. So, kadalasan, yung meter, kunyari, yung ibang meters, i-set nyo siya ng 10 amperes. Kunyari, 10 amperes to. Tapos, i-set nyo rin yung red dito sa 10 amperes. Ngayon, kung clamp meter naman at may DC, tulad ng sinabi ko, lagyan nyo ng wire dito, lagyan nyo sa positive, negative ng mabilis lang, tignan agad yung reading. Ganun lang kabilis. Solar panel connection. So, meron tayong series. Ito naman ay tumataas yung voltage. Parang battery lang. Yung parallel is tumataas yung ampere. So, ayan. So, sabi dito, nakalagay dito sa sample comparison, bakit mas pinipili ng tao ang series kaysa sa parallel. Okay, meron kasing video na kumakalat na yung pinarallel niya yung kanyang panel is lumakas yung harvest, which is mali naman po yun kasi kung ita-times po natin yung ampere tsaka yung voltage, iisa lang po ang kakalabasan niyan. Katulad nito, 20 volts times 5 ampere is 400 watts. Samantala ito, sa parallel, 20 volts lang ang kanyang panel kasi nga, parallel to, isang piraso lang, hindi naman nag-add yung volts, 20 volts. Tapos, nag-add yung ampere niya, 400 watts rin naman. So, wala pong katunayan na tumaas yung harvest niya. Ang sa makatwid, mas delikado pa nga po yung papataasin yung ampere. So, bakit? Kasi, number one dyan kasi, yung inverter nyo or yung spec ng MPPT nyo is meron siyang tinatawag na maximum input current. Ibig sabihin, dapat yung panel nyo is tugma doon. Kasi kung mataas yung ampere nyo, kadalasan kasi ang pinaka-maximum na 40 amperes. Pag lumagpas kayo doon, delikado na. So, same rin naman sa voltage, meron rin naman kasi tinatawag na VOC o VOC. Kumbaga, hindi kayo dapat lumagpas doon pag nag-series kayo. So, ito naman yung dahilan kung bakit maganda yung ang series kumpara sa parallel. Kasi sa panel, makikita nyo, ito yung formula niya, sa 4 panel, 80 volts, ang current niya 5 ampere. So, total power nyo is 400 watts. Ang wire resistant, ayan, may wire resistant siya. So, sabihin na natin ang wire resistant nyo is 0.2, sample lang. So, kasi ang one way ng resistant is 0.1. Ibig sabihin, dalawa yung wire, isang papunta, isang pabalik. Dalawa yung wire niya, positive, negative. So, 0.2 yung resistance, sample to. So, ang power receive niya,
kung mapapansin nyo, is 400 watts. Tapos, ito yung ano pala, ito muna yung formula. Ang formula niya sa voltage drop is ampere times resistant. Ibig sabihin, yung resistant ng wire. Pag tinimes nyo yung ampere, o 5 amperes lang to, pag tinimes nyo, 1 volts. Tapos, dahil 1 volts siya, ito yung losses niya. Ayan. Bali, 1 volts yung voltage drop niya. Pag kinonvert nyo yon, so bali, ito, 5 amperes times 5 amperes. Tapos, times resistant. Ang mangyayari dyan, ito yung formula ng P-loss. So, 25 times 0.2 or yung resistant equals to 5 watts. Yung katumbas ng 1 volt is 5 watts. Ibig sabihin, kung 400 watts yung yung 400 watts yung 400 watts, 80 volts, ima-minus mo lang yung 1. So, magiging 79 volts na lang yan pagdating dun sa mga load mo or sa mga MPPT mo, inverter. 79 na lang to kasi nagkaroon ng voltage drop. Ibig katumbas nun, ang 80 volts 5 ampere is katumbas ng 400 watts, di ba? Ibig sabihin, mamaminusan siya ng 5 watts. So, 395 watts na lang yung talagang makukonsumo mo sa panel mo. So, sa percentage is 1.25% loss. Meron ka na loss na 1.25%. So, gawin din natin sa parallel. So, dito naman 20 volts, tapos tumaas yung amperes, tapos same rin naman ng power, 400 watts, same resistant ng wire, 2.2. So, voltage drop natin, ampere times resistant, katulad ng kanina. So, dito, nagka-less siya ng 4 volts. Okay? Isipin nyo, 20 volts na lang yung niya, minus 4. 16 volts na lang totally yung isang pirasong panel, yung 4 na pirasong panel niya. Ibig sabihin, nag-produce na lang siya ng 16 volts. So, yung 4 volts na yan, guys, pag inano natin, ito, 20 amperes, times ulit natin, magiging 20 times 20, 400, times 0.2, equals to 80 watts. Okay? Kasi, ang dyan, kung 4 volts minus 20 equals 16 volts. 16 volts, para makuha nyo yung wattage, 16 times, kumbaga hindi na siya 20 volts kasi may voltage drop nga eh. 16 times 20 equals, ang lalabas dyan guys, malilesyan pa siya ng 80, 320 watts na lang yan, katulad nito. Okay? Nakita nyo yung diferensya? Mas malaki yung voltage drop niya. Tsaka mas malaki yung wattage na nawala sa kanya. Kasi nga, 4 volts lang siya. Okay? Tapos ang niyan, sa mapa niyan is bumaba pa yung voltage mo. So, mas maganda ang series. So, ito na, how to choose the right wattage of panel sa off-grid. So, complete dapat yan, hindi, kaya nga nasa halos pinakauli na yung panel bago ka pa bumili. So, know your peak load, katulad din ng kanina, sabihin na natin, ang peak load mo ay 800 watts, tapos nagkaroon ka ng inverter sample na 1000 watts, ayan, 1000 watts inverter mo. Tapos, sa off-grid to so, i-match mo ngayon yung battery mo sa 1000 watts. Siyempre, i-compute mo yung wattage ng battery mo na lithium LiPo. So, 0.5 ang discharge niya. So, sabihin na natin sa 1000 watts, pag inano mo yan sa 12 volts, ayan, magkakaroon siya ng current draw. Ito, 1000 watts divide 12 volts. Tapos, divide efficient. Ibig sabihin, yung efficient ng inverter mo. Ito yung shortcut guys, i-divide nyo lang lahat. Kasama yung efficient. Magkakaroon ng 92 amperes. So, ganun din yan pag tinimes mo yung volt dun sa efficient. Tapos, tsaka mo siya dinivide sa 1000. 92.6 amperes din ang kakalabasan yan. Or, 93 amperes.
So, kailangan mo na 93 amperes na battery. Sabi ko sa inyo, para malaman nyo yung capacity ng battery nyo, i-times 2 nyo lang yan. So, kailangan nyo ng 200 na battery, katulad nito. So, kung gagawin nyo yung C-rates ng 0.5, tinimes nyo sa 200 so 100 ampere. Okay? 200. 0.5 times 200 equals to 100 ampere. Ibig sabihin, kayang-kaya nyo yung 93 amperes. So, meron ka ng battery na 200 So, dahil nga ito ay off-grid, magbe-base ka ngayon ng panel sa inyong battery. So, meron ka ng battery na 12 volts 200 Ito na yung pagkuha ng panel. Imamatch mo siya sa battery. Always remember C-rates for safety charging. So, ang safety charging, same lang rin sa lithium 0.5. Ibig sabihin, kanina tinimes 2 ko doon sa current draw ng inverter na 93 times 2 ko to, kaya nakakuha ko ng 200 Ngayon, kabaliktaran niya naman yung charging. Dapat hindi mo mapupull yan ng 200 Dapat di-divide mo yan sa 2. Kung times 2 mo yon, divide mo naman to sa 2. So, magkakaroon ka ng 100 ampere. Safety charging C-rate is 0.5. C-rate formula, katulad yan, times 0.5 equals 200. Okay? So, 100 amperes lang yung nakuha niya. 200 times C-rates na 0.5 is 100 amperes. Ang ibig sabihin niyan, pinaka-safe sa battery mo na mag-charge ng 100 pababa. So, paano mo naman siya i-compute sa panel mo? Compute mo yung wattage ng ampere ng charge mo, 100 times 12. So, kailangan mo ng panel na 1,200 watts. Okay? Tapos, pwede kang ito yung actual charging naman kasi hindi naman talaga totally 12 volts yan. Usually 13.6 volts yan. So, pag sa actual, yung 1,200 watts na kailangan ng panel is 1,360 watts. Pero dito lang natin kukunin sa 12 volts kasi for safety lang yan. Tsaka mag-allowance naman tayo, mag-over the panel tayo. So, step 3, add allowance. So, ibig sabihin, kung 1,200 plus 20% allowance, lumalabas na 1,440 ang recommended na panel. Okay? Nasa 1,200 watts to 1,440 watts ang magiging panel nyo. So, sa quantity ng panel, paano naman ang pagkuha? Sabihin na natin ang actual panel niya 720, kailangan nyo ng 1,440. So, kailangan nyo ng 2 pieces na 720. Ibig sabihin yan, sa 2 pieces na 720 ay meron na kayong 1,440 watts. Okay? So, i-match nyo naman yung panel nyo ngayon sa MPPT. Yung MPPT nyo is 12 volts 200 yung battery. Safety charge is 100 ampere. So, MPPT na to guys, hindi na tungkol sa panel. So, kompleto na yung sa panel natin. Meron na tayong kung ilang wattage yung kailangan yung panel. Yun lang naman yung kailangan sa panel, yung wattage. Okay? Tapos, kung pasok siya doon sa MPPT. So, MPPT na yung magmamatch sa panel. Dapat pasok yung MPPT nyo. Unang-una sa lahat is dapat 100 amperes yung MPPT nyo. Kasi nga, yun yung safety charge ng battery nyo. 100 amperes. So, yung iba ang ginagawa dyan is kapag may may battery kung gusto nila. Kasi nag-overload ka eh. Kung 1,200 lang yung inyong kinuha, katulad nito, dinidivide lang nila sa panel. Tama, sa wattage ng panel. Yung 12 volts, kunyari 12 volts, dinidivide lang nila sa wattage ng panel para makuha nila yung ampere ng MPPT na gusto nila. Pero sa atin kasi, nag-over the voltage tayo, kaya dapat susundin natin is yung safety charge nung current. Kasi, may posibilidad na lumagpas ng 100 ampere kasi nga nag-over the charge tayo, nag-over the panel tayo for security lang na talagang ma-reach niya yung 100 ampere, nagsagad. Ngayon, yung 1,400 watts na yan ay kumbaga bihira lang naman na maging 1,440 watts talaga yung harvest niyan kasi maraming senaryo na mangyayari. Unang-una yung voltage drop, yung haba ng wire,
yung panahon. So, hindi naman totally talaga ma-reach yung 1440, kaya nag-over the panel tayo. Sinabi ko na rin yan nung last episode. So, ang mangyayari ngayon is yung MPPT mo dapat match. So, dapat ang spec katulad nito, yung panel is 55 volt. Ibig sabihin, yung dalawang panel na yan is 55 na yan, ISC 17 amperes. Dapat mag-match yung MPPT nyo. So, sa MPPT na to, next episode na yan. So, yun lang naman, nalaman nyo na kung paano mag-match yung panel sa off-grid. Minamatch siya sa battery, okay? Kung ilan yung safety charge ng battery, yun yung panel nyo dapat. So, tina-times lang siya. So, next na tayo. Dito naman tayo sa on-grid. Sa on-grid naman, guys, sa peak load, ulitin natin, may peak load tayo, tapos minatch niya yung inverter niya. So sabihin na natin nakakuha siya ng inverter niya na 3 kilowatts kasi 2,400 watts yung peak load niya, wala tong surge. Tapos sabihin na natin wala tong surge kasi on grid naman to. Tapos 2,400 watts kinuha niya is 3 kilowatts kasi nilagyan niya lang ng plus 25%. So, 3 kilowatts yung inverter niya. So, ang kukunin yung panel dyan, guys, kahit ang battery nyo is maliit, yung capacity, sabihin na natin ang charging current niya is 100 ampere. So, kung babalikan natin, sabihin na natin ang charge current niya is 100 ampere lang, yung built-in na hindi pala, wala palang battery dito sa on-grid, sorry. So, bale, kung 3 kilowatts ang inverter nyo, ang mangyayari, yung panel nyo is, gagawin yung max PV input power is 3,500. So, paano nangyari yon? Etong size, number 1, check inverter max PV input. Sabi, titignan nyo yung kayang i-input na power ng inverter nyo. So, kadalasan, ang nakalagay kasi sa spec, pag 3 kilowatts yung inverter, 3 kilowatts lang yan. So, magbe-base pa rin kayo tulad ng sinabi ko dun sa max PV input. Magbe-base pa rin kayo dito sa recommended range ng inyong inverter. Okay? Doon sa MPPT, mababasa nyo yun sa inverter nyo pag on-grid. So, dapat ang panel nyo ay naka-range ng 2,800 to 3. Dito kasi dapat voltage yan, guys. Dito kasi ang ni-range dito is wattage na. So dapat parang nag-ano na siya dito, nag-over the panel na agad. Okay? Kasi maximum ng panel niya 3.5 tapos nag-additional siya ng 20%. Kaya ang ang wattage niya is 2,800. Oversized slightly. Yan, nag-port 2 pa nga siya eh. Pero usually, pag mag-over the panel ka, guys, tulad ng sabi ko, bago ka, recommended PV size maximum is 3,600 kasi nagdagdag siya ng 10% dito sa maximum PV input power. Pero bago ka mag-maximum ng solar panel, dapat tignan mo muna yung spec ng panel mo versus dun sa MPPT mo. Okay? So, dito, na naman siya ng quantity. So, at kunyari, 3,600 watts divided by 600 equals 6 pieces na 600 watts ang kailangan niya. So, ito naman, nakalagay dito, ang panel niya or BMP per panel is 45 volts. Tapos, ayan, pag 6 pieces, meron na siyang 274 volts. Tapos, sa book niya is 329. Tumaas din. Kasi 54 ang book niya, naging 329. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na dapat pasok yung voltage. So, total book, pag cold, ito, pag malamig yung panahon, guys, tapos maaraw, tumataas palalo yung voltage. Kung yung book mo ay 329, nagiging minsan 378 siya. Malaki yung tinataas niya. Kaya dapat nagkakaroon ka ng 80% safety margin dun sa MPPT mo ng book. Okay? Ngayon, sabihin na natin ang amperes nito, guys,
ng panel niya is 20, ganon. Ito naman sa parallel string. So, dito kasi nakalagay kasi, ito yung inverter specs, nandito pala sa gilid. So, makikita mo, ang MPPT voltage range niya is 120 to 480. So, kung titignan mo yung series niya sa BMP, 274 volts. Kasi, yung 6 na panel na yan is 274 volts na. Pasok pa rin kasi hanggang 480 volts siya. So, pag dito sa 120 to 480, dito kayo sa BMP, magbe-base kasi normal operating na to. Dito naman sa max, sa VOOC, for safety. Okay? So, 500 BDC, dapat hindi ka lalagpas dyan guys ng mga 400 kasi magkakaroon ka nga ng minus 80% mo yan. For safety mo yung natitira. So, bali, ang VOOC natin dito is 378. Kasama na yung malamig. So, safe na safe kasi 500 max voltage naman. Or voltage DC. Okay, yung BDC, voltage DC yan. Excuse me. Tapos, max PB input power. So, sa max PB input power, 3,500 watts. Okay? Usually, ito namang max PB input power is nominal lang yan. Ibig sabihin ng nominal is sinasabi niya lang na 3.5 siya. Pero, dito pa rin kayo magbe-base sa voltage, yan, tsaka sa range, tsaka sa amperes na kaya ng inyong inverter. Ayan o, check MPPT current amp, very important. So, sabi dito, 600 watts ang panel typical. So, ang range niya is 15 amperes per panel. Ang inverter natin is 16 amperes. So, ito lagi niyong tatandaan guys, pag sa MPPT, ang pinakamahalaga, etong range, etong VOOC, tsaka etong ampere. Input lahat yan guys input, hindi output. Pag output kasi ng amperes, charging yon. Pag input, yun na yung So, usually, sa may tawag dito, sa may off-grid naman, yung MPPT niya na external, same pa rin naman yon, pero magbe-base na lang kayo dun sa charging current niya. Okay? Tapos, 16 amperes, sabi nga dito, 16 amperes. Tapos, pag niya, siniris niya yung panel niya, may 15 amperes siya, so goods, pasok pa rin. Pero pag pinarallel niya, nagiging 30 amperes, exceed na sa 16. Okay? Tapos, are designed for 28, 500 volts. Okay? So, tandaan nyo lang lagi, sa on-grid inverters, dapat, ito yung specification ng on-grid inverter niya. Ayan, nakikita nyo naman lahat dyan. Ito na rin yan. Itong dalawang yan. Nandiyan yung VOOC, yung BDC, yung range. So, kinumpare niya lang dyan. Pasok lahat. So, dapat, yung panel nyo dito, kahit mag-over kayo, dapat pasok sa MPPT nyo. Ngayon, kung nakita nyo na susobra yung voltage doon pag nag-series kayo, mas maigi na bawasan nyo yung spec ng panel nyo, or mas maigi kumuha kayo ng panel na medyo mababa yung voltage tsaka ampere. So, kadalasan naman pag ganyang kataas yung inverter, 3 kilowatts, is papasok pa rin yan dito. Alam naman ng manufacturer yan na kailangan nyo ng malaking voltage. So, peke nga lang yung inverter kapag 3 kilowatts tapos napakababa ng required na BOC tsaka itong VOOC. Okay, next na tayo. So, last na to. Itong hybrid. So, paano nga ba kumuha ng panel? Same rin ng on-grid, pero ito nga lang may battery. So, usually, dalawang klase yung hybrid. Isang hybrid off-grid, tsaka hybrid on-grid. Pag hybrid off-grid, guys, magbe-base kayo. Dito kasi nakasulat dito is on-grid, hybrid on-grid. Yung hybrid off-grid guys, para rin siyang off-grid. Tapos yung AC in niya is
tulad ng sinabi ko nung episode 1, na yung AC-in niya is pang charge lang ng battery. So, pag hybrid off-grid, ang panel nyo magbe-base sa battery. Pero pag hybrid on-grid, ang panel nyo dapat mag-base sa inverter nyo. So, katulad nito, ang inverter niya, same rin ng procedure, 3 kilowatts din. So, ang ano niyan, so, 3,000 match battery to inverter. So, minatch nyo muna yung battery. So, sabi nga dito, pag 3 kilowatts, 24 volts na agad. Okay, live pong ginamit niya. Tapos, safety discharge rate, so, paano nyo kukunin? Tulad ng sabi ko, kung 3 kilowatts, tapos safety discharge, ganito lang yan. 3,000 watts, okay, divided by, kukunin nyo muna yung amperes nung 24 volts times 0.9 kasi nga yung inverter nyo is may efficient na 90%. Pero hindi siya 100%. Pag 0.95, ibig sabihin 95%. So pag tinimes nyo yan, mas lalaki pa yung ampere. So kailangan nyo ng 138.9 amperes. So equivalent na yun sa 140. So, yung 24 volts sa 3 kilowatts is mas malaki na yung ampere. So, dapat, ang battery nyo dyan, ita-times 2 nyo lang yan kung discharge. So, magiging 280. Tulad dito, pag tinimes 2 nyo yan, 280 or 300. Ayan, safe na siya sa 300. 150 amperes. So, nakalagay good, diba? Tinimes ko lang yon. So, yun yung shortcut method. Kailangan nyo ng 300 pataas. 400, 500. So, ang kinuha niya dito is 324 volts. So, ang match solar panel to inverters, ibig sabihin, hindi to off-grid kasi hindi siya nag-match dun sa battery. Kahit 300 ay yung battery niya, so, nag-match pa rin siya. Ayan, match solar panel to inverter. Ibig sabihin, kung ano yung maximum ng MPPT niya. Kunyari, 3 kilowatts yung inverter, ang gagawin niya, check battery charge limit, safety. So, 300 times 0.5 equals to 150 amperes. So, divide to 150 amperes ang battery niya. Tapos, sinabi niya dito, size PV based on inverter max PV input. Okay? So, dapat dito, yung 80% to 110% of inverter max PV input, max PV input oversize allowed. So, bali dito, nakalagay dito, max PV input of inverter is 3,500. Tapos, recommended PV range is, ito yung spec ng ano niya ata, yung spec ng inverter niya, 2,800 watts to 3.5. Tapos, you can oversize slightly. So, sabi dito, ang ano niya, ang ginawa niya, kinuha niya tong 3,500 watts na max PV input ng inverter. Tapos, ang inano niya, dinagdagan niya lang ng 10 to 20%, 3,600 yung lumabas. So, bale, kung 3 kilowatts yung inverter nyo, gaya ng mga nakikita sa mga sa mga after sale, so, lagyan nyo lang yun ng plus 10%. Okay? Plus 10% yung to 20% yung oversize ng panel. Tapos, kailangan, same pa rin do sa procedure kanina, yung kung ilang panel, syempre, katulad nito, 3,600, 600 watts ang dinivide niya sa 6. So, nakakuha siya ng 600 watts. So, kunyari, 3,600 watts yung kailangan mo, try mo i-divide sa 6 yan, makakakuha ka ng 600 watts. So, 600 watts na 6 pieces. Ganun lang kabilis. Ngayon, ang naman dyan, ito naman din, same ng kanina. So, same na same rin to. Titignan nyo yung spec sa MPPT kung pasok yung panel. Lalo na pag nag-series. Yung VOC, yung BMP, yung range. Okay? Yun yung matitignan nyo. Yung range, okay, yung range ng panel, ayan, nandyan, 16 amperes lang yung MPPT nyo. Titignan nyo yung amperes ng panel. Tapos, yung VOC, yung BMP, yung BMP, titignan nyo yung range. Yung VOC, titignan nyo yung VOC din ng
MPPT. So, yun lang naman. Kahit mag-oversize kayo, basta pasok. Tsaka, nasa safety kayo kasi dito sa voltage, tumataas pag malamig. So, dapat may allowance kayo dito sa volt. Okay? Sa BMP naman, may allowance din kayo kasi tumataas din yung voltage. So, bale, dapat sa BMP, pinaka-good yan, nasa gitna kayo. Kaya, para pag bumaba konti yung voltage is gagana pa rin ng maayos yung inverter nyo. So, goods na tayo. Nalaman nyo na kung paano. Ito naman yung mga materials for installation of solar panel. So, meron tayong railings, may end clamp, may mid clamp. So, yung railings, ayan, may ground lug, yan, nandito yung mga materials. So, may PV cable, yan yung mga kailangan para maikabit nyo sa bubong nyo. So, next na natin. Ito naman yung setup ng installation, yung actual. So, nandiyan yung step by step. Una, magdi-drill kayo ng hole dun sa bubong. Pag nag-drill kayo, lalagyan nyo na ng L-put. Ito yung L-put. Nandito rin yan. Ito rin yan. Lahat ng materials na nandito, ito kasi yung pinaka-actual. Ayan. Ito yung L-put. Lagayan ng railings yan. Magdi-drill kayo ng L-put. Yan. Kung isang piraso yung ano nyo, 2 piraso, magdi-drill kayo ng 4 na L-put, kabilaan. Tapos, sunod nyan, i-input nyo yung railings. Ito yung railings, yung mahabang yan. Didikit nyo yan dito. Okay? Pagdikit ng railings, okay, install nyo yung ground lugs. Ito naman yung ground lugs. Ayan. Ayan. Sa handout nyo, meron naman mga nakasulat dyan. So, yung ground lugs, lagayan nyo ng ground wire. Okay? Tapos, sunod, install ground lug in railings, then put ground wire. So, ito yung ground wire. Didikit nyo lang yun sa ground lugs. Ganito yung tsura ng ground lugs. Ayan. So, install nyo siya dito, tapos yung wire, ikakabit nyo doon sa loob. May screwhan yan sa gilid, nabubuksan yan, tapos sisikipan. Okay? Parang breaker style lang. Tapos, runner, positive, negative. So, dito yung runner, positive. Tapos, ito pala yung positive, ito yung negative. So, ikakabit nyo yan dyan, MC4. So, dito nyan, MC4 to ang tawag yan. May female tsaka male. Kiniklip lang yan dito, kiklip nyo yan dito. So, yan. Pag naklip na yan, diretso yan dito sa tubo, pababa, dun sa inverter o MPPT nyo. So, sabi dito, lock using end clamp. Ibig sabihin, pag na-install nyo na tong L-foot, nagkaroon na dyan, tinakpan nyo na ng elasto, nilagyan nyo na ng ng tech screw, install nyo ngayon itong si railings. Tapos pagka-install nyo kay railings, i-install nyo na rin tong lalagyan nyo ng mga wire. So, ito, may wire dito sa yung ground. Lalagyan nyo ng ground dyan. Tapos, ground din dito. Yan. Tapos, dito yung runner. Tulad kanina, sabi ko, runner ng negative, runner ng positive. Papunta sa baba. Tapos, yung ground wire, may rin dito, wire papunta dito rin sa baba. Okay? Tapos, ilalagay nyo na to si panel dito, ipapatong nyo. Lalagyan nyo na ng end clamp. Tsaka mid clamp. Ito, mid clamp. Ilalak nyo na yung panel para hindi gumalaw. Tapos si MC4, hindi nyo muna ikakabit yan. Itong negative positive. Hanggat hindi nyo naaayos yung ilalim, yung MPPT. Kasi magkakaroon ng kuryente yan pag kinabit nyo to. So, tsaka nyo na ikakabit yan kapag okay na kayo dun sa baba. Okay? So, tapos na ata tayo. O, diba? Next, na natin yung solar charge controller.